Matapos ang pag-atake noong nakaraang linggo, nakauwi na sa Pilipinas ang 11 Pilipinong crew ng barkong tinamaan ng missile ng grupong Houthi. At sa kanilang pagbabalik bansa ay sinalubong sila ng iba't ibang tulong mula sa pamahalaan. Si Noel Talakay sa sentro ng balita. Naka-wheelchair na ang seafarer na ito nang makabalik sa Pilipinas. Isa siya sa 3 sugatan na tripulante ng MV True Confidence matapos itong bombahin ng Houthi rebels noong Marso 6. Sabi ng Department of Health o DOH, hindi muna siya papauwiin sa kanilang lugar hanggat hindi maayos ang kanyang kondisyon. May isa pong injured at dadalhin natin sa ospital. Meron siyang fractures ng kanyang left foot. Kasama niyang dumating ang 10 Pinoy na tripulante na maswerteng hindi nasaktan. Isa na dito si Mark, 37 anyos na 14 years ng seaman. Anya, wala siyang nasalbang gamit dahil sa lakas ng pagsabog, tumalon sila sa dagat para mailigtas lang ang kanilang sarili. Ako po at 10 po ng aking mga kasamahan, nagpapasalamat po ako sa mahal nating Pangulo, sa lahat po ng government agencies na sumuporta sa amin, tumulong sa amin. Alam nila na kasama sa high-risk area ang lugar at maraming beses na rin silang dumaan sa nasabing karagatan. Upon receiving naman po ng voice instruction, naka-mention naman po doon kung saan kayo magagaling at saan din po kayo pupunta. Sa kabila ng panganib, tumuloy pa rin sila alang-alang sa kanilang pamilya. Sa tiwala ng pamilya po sa amin, naniniwala din po kasi kami ma'am na may tumutulong sa amin sa taas. Sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagbigay ng tulong ang mga ahensya ng gobyerno sa mga seafarer survivor. Nagbigay ng tig 50,000 pesos bilang tulong pinansyal ang Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. 20,000 pesos naman ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bago nito, habang nasa Djibouti, East Africa, nagbigay na ng tig $1,000 ang Department of Foreign Affairs o DFA. Rest assured that the President has ordered the government agencies here before you this evening to provide the fullest assistance within our authority in order to provide the foremost welfare and protective service programs and services to our dear OFW seafarers. Ayon sa DOH at DSWD, magpapatuloy din ang kanilang pagbibigay ng tulong sa mga nasabing seafarers. Magbibigay tugon pa rin po ang ating DSWD sa pamamagitan po ng ating mga regional counterparts na field offices upang makita po kung anong plano nila habang nasa Pilipinas at maiangkop natin sila o maiangkla po natin sila sa mga available po na programa at serbisyo po ng department. We continue to give support. Meron kaming mga phone numbers for them, for hotlines, for any other psychosocial needs na kailangan nila from their traumatic experience. Kasama rin sa magbibigay ng tulong ang TESDA sa pamamagitan ng skills and training para makapagsimula sila ng kanilang hanap buhay. Nakatakda naman bumalik ng Pilipinas sa susunod na mga araw ang 2 pang sugatan na kasalukuyan nagpapagaling sa Djibouti Hospital. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.